Hi! Welcome to New Day, New Vlog. Mga ginawa namin ngayong araw dahil hindi kami pumasok. Yes, opo, hindi kami pumasok. Ganito kasi yun. Hala, nagkwento. Kasi may sakit si Cha. So kahapon pa lang naisipan ko na wag muna pumasok para mabantayan siya. So ngayon, naisip namin na wag na lang muna pumasok lahat para may kasama rin si Cha. Dahil kuhaan ng card bukas, so busy sila magsuma ng grado. Kaya wala din naman masyadong klase. Pero bihira lang naman kami mag-absent, one for all for one nga lang. Pero share ko lang, natatakot din ako umabsent dahil kapag a-absent ako, maraming nagiging quiz. So ayun na nga, ngayong araw ay maaga ako gumising. Lagi naman, char. At nag-init nga ako ng tubig, nagsaing na rin at maya-maya nga ay nagising na si Syra. Inutusan kong bumili ng kape sa tindahan at nagtimpla na rin siya ng kape para magising na si Papa. At maya-maya nga ay pumunta kami sa dagat. Shiz! Ang ganda. Sarap magmuni-muni dito. Yes, opo, hindi sa akin tong cellphone. Yes, kay Papa po itong cellphone. Nagpaalam kami sa kanya kung pwede namin hiramin yung cellphone niya para makapag-vlog naman kami. Yes, B, nag-aalala kasi ako kasi hindi na ako nakakapag-post. Hindi na ako nakakapag-vlog dahil nasira yung cellphone ko. Ay, hindi naman as in nasira, yung charging pin lang. Ayaw niya na mag-charge, nag-surrender na siya, B. So, kailangan ipaayos. Marami akong video doon, B, kaso hindi ko ma-open. Sabi ko, pag nakaluwag-luwag na lang, tsaka ipaayos. Hindi naman ako yung tipong tao na kapag nasira yung cellphone, kailangan bilhan agad. Not! Hindi ako ganun. Hindi kami pinalaking ganun. So, ayun na nga, maya-maya pagkatapos magmuni-muni sa dagat, nag-start na rin ako maglaba. Dahil tambak na naman ang labahan. Syempre, 1 week kami bago maglaba. Syempre, B, may pasok, busy. Pero B, kung papapiliin ako, brush or washing, pipiliin ko siya eh. Ay, hala! Mas gusto ko ang brush kasi kung sa washing, ikot lang naman ang ikot, di naman natatanggal yung dumi. Pero kung sa brush, makikita mo kung saang part pa na damit ang madumi. So, ako pa nga lang muna dyan ang naglalaba. Dahil si Den tulog pa, si Cha may sakit, si Syra naman bumili muna ng makakain namin. At maya-maya nga ay dumating na siya. Sinubuan pa ako ng pandesal. Ang sweet, ano kailangan mo? At maya-maya nga ay tinulungan nila ako dyan, hindi lang nakita sa video. At tinulungan din nila ako magbanlaw. Yes, B, ang dami kaya nagsasabi sa amin dito na kapitbahay na, hala, buti pa tong mga anak ni Alog nagtutulungan sa gawaing bahay. Yes, Alog ang tawag nila kay Papa dahil Tagalog. Yes, proud kami sa mga parents namin dahil napalaki nila kami ng maayos. Yung tipong hindi tamad, hindi palagala, hindi masyado lumalabas ng bahay, lalabas lang ng bahay kapag may bibilin sa tindahan. Yes, B, 4 kaming babae sunod-sunod. Kailangan namin magtulong-tulong sa gawaing bahay dahil sabi yun ni Papa. Pero syempre hindi rin maiwasan mag-away-away, pero bihira na lang sa amin yun dahil mga matured naman. Naiisip ko lang yung ibang mga bata dyan na kaedaran lang namin, mas pina-priority pa nila yung mga boyfriend nila, mga girlfriend nila. B, yuck! Bitter na kung bitter, pero B, ang babata pa para sa mga ganyan. Kung inuna nyo yung mga gawaing bahay dyan, natuwa pa yung mga parents nyo. Sa amin kasi hindi uso yan eh. Siguro sa ngayon, di pa pumapasok sa isip namin yan. Pero, tsaka na diba? Yes, marami namang umi-entertain, pero dead ma. Okay na be, so ayun na nga pagkatapos namin mag-brush, magbanlaw, magsampay, agad-agad ako nagluto ng makakain namin. Nagluto pala ako niya ng hotdog at shrimp, at pagkatapos ko magluto, maya-maya ay nag-igib na rin pala kami ng tubig. Yes, B, malayo. Siguro mga 101 step. Hala, nabilang. Feeling ko ang lakas ko na may muscle na ako. Hala, ang feeling. Yes, kailangan namin mapuno yung isang malaking orokan at 4 na mga balde. Siguro, B, sa isang araw, 2 beses kami magpuno ng mga lagayan. Syempre, B, maliligo pa. Shoutout sa mga kabataan dyan. Ano ulam? Not relate. Kami kasi yung tinatanong, Nak, anong gusto niyong ulam? May ganyan kayo? Wala. Ano ba? Naghahanap ka na ng away eh. Anong gusto mo? Away o gulo? Away na lang siguro parang walang gulo? O gulo na lang para walang away? Tama na, ano ba? So ayun na nga, maya-maya nga ay napuno na namin yung isang malaking orokan at ang mga balde. So pagkatapos ay naghugas na rin ang baby girl sa loob ng bahay ni Kuya. Ay hala, sa loob ng bahay ni Papa. May mga kanya-kanya din kaming mga gawaing bahay. Tulad ng paghugas si Charis at si Syra, sa pagsasaing naman sa umaga ako, sa hapon si Den. Sa pagluluto naman ako or si Papa pag hindi siya busy. Sa pagpaplansya ng uniform, dati ako, ngayon si Charis na or si Den. Pero sa paglalaba, 4 kaming mga babae dyan, tulong-tulong talaga kami.
Pero sa pagbabrush or pagkukusot ng damit, ako talaga dyan, tsaka si Den. Sa pagbabandaw at sa pagsasampay, si Charis at si Syra. Pero bihira na lang yun mangyari kasi tulong-tulong na talaga kami sa lahat. Sa paglilinis ng bahay, of course, kaming lahat. So mga around 10 AM na nyan, pagkatapos ni Syra maghugas, kumain na rin kami nyan at nagpahinga. Natulog pala ako niyan, siguro hindi naman halatang scripted. Hala, maya-maya nga ay tumayo na rin ako dahil nakita ko 4 na ng hapon. So kailangan na namin mamalengke be para pagdating ni Papa may ulam na. Sinama ko na nga lang John B ang dalawang Disney princess at nakalibre pa kami ng sakay. Di sumama si Chubby kasi nilalagnat. Ano gagawin ko? Pipilitin ko? So ayun na nga, maya-maya nga ay nakarating na kami sa palengke. Di naman alam ko anong bibilhin. Naisip kong mag-apretadang manok na lang, so bumili ako ng 100 pesos na manok. Bitipid pa yan ha, dahil wala yung mga sahog like patatas or carrot. Yung simple lang ba, tapos makakakain kami ng maayos. Yung tipong magaganahan naman si Papa kumain. Diyan nga ay hinihiwa ko na yung mga bawang sibuyas na gagamitin ko sa pagluluto. At habang hinihiwa ko yan, si Danda naman nagpapaapoy. Okay lang din naman kung sa kahoy magluto, mas masarap pa nga kung sa kahoy lulutuin eh. At dyan nga ay hinugasan ko na yung manok at pinakuluan. At maya-maya pagkatapos na mapakuluan ng manok, sinalang ko na yung kawali at nilagay ang bawang sibuyas. Maya-maya nga ay sinalang ko na yung manok, hinahalo-halo hanggang sa maging golden brown bee. At naglagay ako dyan ng paminta, naglagay ako ng asin at ng magic sarap. At maya-maya nga ay naglagay na ang Disney Princess nyo ng tomato sauce at naglagay na rin ako dyan ng tomato paste. At hinalo ko lang dyan hanggang sa maging malapot. At maya-maya nga nilagay ko yung tubig na pinakuluan ng manok. Huwag na huwag nyo itatapon yung pinagpakuluan nyo ng manok be or ng baboy kasi nandun yung katas ng karne. Pero depende rin naman sa magluluto kung gusto niya pang ilagay yung pinagpakuluan or gawin niyang sabaw. So, tada! Ayan na be, masarap yan. Sinasabi ko sa inyo. So, ayun yung mga ginawa namin buong araw. Bye!